Full power na ang strong group at nandito na si DeMarcus Cousins. Kompleto na ang lineup ng SGA at mabilis ang ensayo at pag-build ng chemistry ang kanilang gagawin dahil kung sa individual talent naman ang usapan ay walang problema ang strong group. Sagana ang mga ito sa talento. Lahat ng mga players nila nasa high level ang talent sa paglalaro ng basketball. Nakita nga natin na walang sinasayang na oras ang strong group at sinusulit nila ang mga natitirang araw para sa ensayo ng mga plays at pag-build ng chemistry bago ang kompetisyon sa Dubai International Basketball Championship. Marami ang nakakapansin at nagsasabi ng mga Pinoy basketball fans sa komento sa mga post ng strong group na malakas nga ang team ng SGA dahil na rin sa umabot sa NBA ang kalibre ng laro ng ilan sa mga players ng strong group athletics kagaya ni Malaki Richardson, Terry Larrier, DeMarcus Cousins at maging si Andre Blatch. Meron pang mga players na kagaya ni Jason Brickman, Mikey Williams, Renzo Bando, Dave Ildefonso at iba pa na maganda nga rin ang laro. Kompleto na nga ang lineup ng SGA. DeMarcus Cousins touchdown na dito sa Pilipinas diretso. Ensayo na nga rin siya kasama ang ibang players, Coach Chu, Coach Topex at ang Slovenian basketball coach na si Zoran Martic ang magiging utak ng mga plays ng strong group kaya heavyweight nga rin ang coaching staff ng SGA maging ang kanilang lineup. Ganon rin naman ang mga kalaban, tad ng mga import ang kanilang lineup kaya magiging parehasan pa rin ang mga laro ng SGA sa Dubai International Basketball Championship. Matagal na hindi natin nakita ang galawang Renzo Bando, yung depensa niya na nagpahanga sa mga fans ng anyang Jungkwanjang Red Boosters at talagang naaabot niya at nabubutata ang tira ng kanilang kalaban. Yung mga mabibilis nga rin na pagkat ni Renzo Bando para makagawa ng explosive na opensa ang isa pa sa inaabangan natin. May chance ang strong group na magkampiyon sa Dubai International Basketball Championship last season. Yun nga lang nadali sila ng isang buzzer beater na tres sa fourth quarter kaya nakalamang ang team ng Al Riyadi, Lebanon laban sa team ng SGA at sakto naman na naubos ang oras. Isa pang gumagawa ng ingay sa team ng Strong Group Athletics ay itong si Mikey Williams dahil na rin sa isa itong comeback para sa kanya. Matagal na nawala sa hardcourt at sa paningin ng mga Pinoy basketball fans itong si Mikey Williams. Nagkaroon ng issue noon na hanggang sa ngayon ay alam na alam ng mga Pinoy basketball fans at ganun talaga dahil merong magandang laro si Mikey Williams hindi natin maipagkakailayan pero minsan hindi nga nagkakasundo sa halaga ng kontrata at normal lang yan sa mga players at mga teams. Nangyayari talaga sa mundo ng professional basketball ang mga negosasyong hindi natutuloy. Troy Rosario nagbabalik sa Gilas Pool at kita naman natin na maganda pa rin ang laro ng player na ito. Pwede nating magamit sa opensa at depensa sa loob ng paint. Magiging average nga lang ang height ng Gilas pagpasok ng third window ng FIBA Asia Cup qualifiers at makikita natin ang laro ng ating Gilas team na walang 7-3 sa loob ng paint laban sa team ng New Zealand. Magiging problema ngayon ang bigs ng New Zealand pero tatapatan naman ito ng Junmar AG Edu combo at nandyan naman sina Japet at Troy Rosario para sa backup sa loob ng paint. Disadvantage nga lang ngayon ang 6'7 na center o power forward. Medyo maliit na ito pagdating sa FIBA competition laban sa mga teams na kagaya ng Australia at New Zealand at alam naman natin ang wing position ay kay Justin Brownlee. Dagdag pwersa si Miliora Brown at nagsubmit na nga ito ng dokumento sa SBP. Interesado nga rin ang batang ito na makapaglaro para sa Gilas team at nakikita nga rin natin na meron siyang maitutulong sa team lalong-lalo na nga at maganda ang kanyang height na sa 6'10 at athletic. Nga rin siya meron siyang lakas na kanyang magagamit sa banggaan sa loob ng paint at nakita natin ang laro niya sa US pumapalag laban sa mga ibang players ng US NCAA. Malaki ang chance na makita natin si Miliora Brown sa third window ng FIBA Asia Cup qualifiers para sa Gilas team dahil ongoing na nga ang validation ng mga dokumento na binigay niya sa SBP at malaking tulong ang 6'10 sa
loob ng paint, lalong-lalo na kung susunod siya kay Coach Tim Cone at maka-adapt kaagad sa sistema at magkaroon ng chemistry kasama ang ibang Gilas players natin. Nakikita lang natin na magiging problema talaga ng konti ang loob ng paint para sa Gilas team kapag nakalaban na nila ang team ng New Zealand.